paano po mag-file ng motion to revive ng case kapag di nasunod yung compromise agreement, attorney? Oh, okay. So, bumubis, no? Ito ay tapos na sa court. File ng case sa court, then nagkaroon sila ng mediation, kaya nagkaroon sila ng compromise agreement. Yes. Kaya lang yung compromise agreement ay hindi sinunod. So, ano daw gagawin? Ang usually, bumubins, it's either civil case or criminal case that involve pecuniary o big sabihin money o value. Pag civil case ko, nagkaroon sa agreement at hindi nasunod, ay pwede siya mag-file ng execution of judgment upang ipapashare kung anong pwedeng properties or may pera sa bangko nga pwedeng ipambayad. Yan po pwedeng i-avail. Ito ang nagpadala sa atin ng katanungan. Now, kung criminal naman, bumubins, pag nasa MTC, Municipal Trial Court, meron siya within 1 year after doon sa natawag natin provisional dismissal. Kasi nagkakaroon yan ng provisional dismissal. Kasi meron na silang agreement to pay the liability, kung magkano ng demand. Meron siya nga sa MTC, meron yung 1 year. Sa RTC, Regional Trial Court, ay may 2 years. Ibig sabihin yan, mula ng yung araw na yon, nagkaroon ng tatawag na provisional dismissal, ay mag-start yung pag-count ng 1 year o ng 2 years. Sa loob ng 1 year o sa loob ng 2 years, ay pwedeng i-revive yung case kapag hindi nasunod doon yung mga kasundan. Ngayon. At pag sa criminal, pwedeng buhayin ang kaso uli. Or pwede gumawa ng execution of judgment na lang. Hindi na habulin yung criminal, dito ka na lang sa execution. Lalo na kung lapse na yung 1 year at saka 2 years. Kasi meron na siyang habol sa criminal as a civil aspect. So, yun po ang pwedeng gawin pag hindi nasunod ang tinatawag na compromise agreement. Inanyayahan po namin kayong mag-subscribe, like, and follow po sa Facebook page Attorney Nilcia Ano Ang Dapat